do this at mahihirapan ang lalaki na kalimutan ka. Yes. Hindi nyo ba alam na merong mga partner or ex na medyo mahirap kalimutan? And kung minsan bakit meron ding ex na madali lang kalimutan? Kumbaga pa, ano kaya yung meron sa tao or sa partner or sa ex na mahirap kalimutan? And bakit yung iba madali lang talaga kalimutan? So ito ngayon yung tatalakayan natin sa video na ito. Na kung gusto mo rin talaga na mahihirapan yung ex mo na makalimutan ka someday when it comes na kapag kayo ay magkahiwalay na, yes, masasabi or maituturo ko po yan sa video na ito. So dalawang bagay yung tatalakayan natin dito, na kung in a relationship ka pa sa ngayon ay pwede, no? Kumbaga pa, pwede pa nating maihabol. Kumbaga pa, hindi pa huli yung lahat. So ngayon na nga, dalawang bagay yung pag-uusapan natin dito, which is yung in a relationship pa kayong dalawa, and yung after ng hiwalayan or post breakup kung tawagin. Yes. So ito ngayon, which is 6 lang naman, no, na bagay na dapat ninyong magawa talaga para mahirapan yung lalaki na makalimutan ka when it comes na kapag kayo ay nagkahiwalay na. So ito, wag na nating papatagalin pa, na yung una sa lahat ay yung alagaan palagi ang sarili. Yes, natural, no? Kasi karamihan, instead na unahin yung sarili or alagaan yung sarili, ay mas inuuna pa karamihan din ng mga babae yung sarili ng mga partner nila. Kumbaga pa, mas inuuna pa nila yung partner nila na isusubo na lang sana ay ibibigay pa sa partner nila. No, kung magkaroon man ng konting pera is ibibigay pa sa partner nila. Kumbaga pa, lahat ng kinikilos ng babae ay binibigay lang lahat-lahat sa lalaki. No? Lahat ng pag-e-effort ay para sa lalaki or sa partner nila. So talagang isa ka sa madaling makalimutan ng ex mo someday. Pero kung palagi mong inuuna ang iyong sarili, no, pinapahalagahan, kumbaga pa, kung may huling pagkain na natitira, and then yung partner mo is wala namang kwenta, is syempre instead na ibigay mo pa sa kanya, kainin mo na lang utol. No? Na kailangan mo pahalagahan talaga ang iyong sarili para pahalagahan ka rin ng partner mo. Ganun po yun, no? And then pag-usapan natin mamaya kung ano yung cause and effect. Yes, so and then ito, yung pangalawa natin is maging attractive. Yes. Huwag na tayong magpakabulag pa, or huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kasi, 'di ba, pagdating sa mga lalaki is normally or automatic naman talaga na nahuhumaling kami sa physical na anyo talaga ng babae. Halos lahat, 90% utol ng mga kalalakihan. So that's why, ikaw na babae dyan, huwag na huwag mong hayaan ang iyong sarili na malosyang, tumaba, or sobrang payat man. So same thing ito sa number 1 natin, na alagaan palagi ang sarili or unahin mo rin yung sarili mo. Maging attractive ka. The way ka manamit. Yes, the way ka makitungo sa iba't ibang tao. And kung paano mo rin inaalagaan talaga ang iyong sarili. Lalong-lalo na kapag malinis ka. Yes, and then napakanit mo tignan. Lalong-lalo na kapag makinis ka din. Yes, kasi ito mga utol, nagmamatter talaga ito pagdating sa lalaki. Kapag makinis ka, maputi, yan, 90% din sa mga kalalakihan ay mahilig sa maputi. Hindi ko masasabing 100%. Kasi meron ding mga kalalakihan na mahilig sa mga morena. Pero una nga sa lahat ay kapag makinis yung isang babae, it's either na maputi man or morena, ay ito po talaga yung something na pinagkakabaliwan ng lalaki. Yes, so that's why, no, kailangan talaga maging attractive ka. Ha? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is yung magaling sa sa kama. Yes. Ito mga utol, no, pasintabi muna sa mga kabataan dyan. So, isisingit lang natin to kasi hindi naman talaga natin ito maipagkaila eh. Now, when it comes pagdating talaga sa tsuktsakan o sa bimbangan, yeah, is isa ito sa hinahanap-hanap ng lalaki. Yeah? And then ikaw, kapag ikaw na babae, wala kang kaalam-alam, no, andyan ka lang na parang statwa, ay talagang madali ka lang kalimutan ng ex mo someday. Pero kung marami kang alam, and may mga tinuturo na ako dyan bilang isang lalaki kung saan ba mas lalong mababaliw yung isang lalaki sa kama,
So panoorin nyo lang po yung mga dati kong mga videos. So yun, kung mas magaling ka utol, lalong-lalo na mas pagaling ka talaga sa ibang mga kababaihan, ay isa ka sa mahihirapan kalimutan ng isang lalaki. Yeah, no, kasi may mga ngilang-ngilang talagang babae na magaling eh. And then yes, napagdaanan ko rin ito. And isa sa masasabi ko na nahirapan din akong kalimutan, pero binaon ko na lahat sa limot. So ganun po yun, no? So isa po ito na nagmamatter talaga, yung pagbebengbangan. Okay? So yun. And then ito, yung pangapat natin is yung may isang salita. Yes. Kapag may isa kang salita utol, isa ka sa kinatatakutan ng lalaki na hiwalayan and lulukohin man, no? Isa ka sa kakatakutan niyang lokohin kasi may isa kang salita eh. Kapag nakikilala ka ng partner mo na may isa ka talagang salita, kumbaga pa may word of honor ka, may paninindigan, yeah, is isa ka rin sa hindi makakalimutan ng partner mo na uy, grabe yung babae na yun, is grabe may paninindigan talaga, sayang no, may ano na sana ako dun, may future kasi may sarili siyang mga pangarap or whatsoever. Pero kung ikaw no is parang kinakain or nilalamon mo lang din yung mga binibitawan mong salita na parang nagmamatapang-tapangan ka kung minsan pero wala din naman, wala, kakalimutan ka lang talaga agad-agad ng ex mo. So yun po yun, no? Kailangan is may isa ka talagang salita. Ayun, and then ito, yung panglima natin is yung marunong sa lahat. Kung ipagkumpara natin yung isang babae, no, na walang kaalam-alam sa buhay, parang andyan lang, naghihintay, o kumbaga pa, nagiging dependent lang din sa lalaki. Kaya that's why naghahanap ng mga mayayaman, kasi yung gusto nila is sila lagi yung inaalagaan, inaaruga, inaasikaso. So kapag ganito utol, wala, kakalimutan ka lang ng lalaki someday. Pero kung marami kang alam, kasi ito ha, ako na rin mismo nagsasabi sa inyo na hindi lahat ng babae ay may alam talaga or marunong sa lahat ng bagay. Hindi ko naman masabing lahat-lahat ng bagay, kundi kahit paano, kahit basta may alam ka lang din or marami kang alam, ay isa ka sa mahirap kalimutan ng isang lalaki. So yung babae na yun, sayang, no? Ngayon, nakatagpo ako ng bago pero wala namang alam compare doon sa ex ko na meron namang maraming alam. So isa rin po yun sa mahirap kalimutan, kumbaga pa, panghihinayangan ka ng ex mo. Okay? So yun. And then ito yung panghuli natin is yung, syempre walang iba, kapag hindi ka naghahabol. So andito na tayo ngayon sa post-breakup. After ng hiwalayan utol, no, nakadepende kasi ito eh, na kapag ikaw ay naghahabol or naghiwalay nga kayo, pero nakikilala ka ng ex mo na naghahabol, nagmamakaawa, humihingi ng another chance, or ikaw pa ito yung naghihintay, is madali ka lang po kalimutan ng ex mo. Yes, madali ka lang talaga kalimutan ng isang lalaki. Kumbaga pa, isang tabi ka muna niya. Set aside ko muna yung babae na to, wala namang kwenta to, babalikan ko na lang to kapag walang-wala na talaga ako. And then panakibutas or pampalipas oras lang pwede na siguro. So ganun po yun, no? Pero kung nakilala ka ng ex mo, ito ha, siguraduhin ninyo, sigurado talaga to na talagang mahihirapan siyang makalimutan ka kapag nakilala ka niya after ng hiwalayan na hindi ka naghahabol. Kumbaga pa utol is, sa hiwalayan ninyo, never ka talagang naghabol, never kang nagbeg, no? Hindi ka nagmamakaawa, ay maaapakan mo yung pride and ego ng isang lalaki. Yes, kumbaga pa, hindi mo pinamukha sa kanya na ganun siya kapogi. So ngayon, bababa po ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Yes, kasi wala eh. Hindi mo pinamukha na gwapong-gwapo siya, na poging-pogi siya, nakahabol-habol siya, kundi inatsupera mo lang na parang wala lang. No, hindi mo hinabol. So once na ganito, mas okay pa rin ito utol kasi nagkahiwalay nga kayo, inatrasan or kanya-kanya na kayo ng landas, nang nakilala ka ng partner mo na merong respeto sa iyong sarili. Yeah, i-compare mo talaga sa naghahabol, na nagkahiwalay kayo as nakilala niya or nalaman niya na naghahabol ka. Wala talaga. I-etsopera ka ng ex mo kapag ganito ka. Okay? So yun po mga utol, yung mga pamamaraan natin, no? Kung meron ka mang partner sa ngayon, yun, gawin mo yung number 1 hanggang sa number 5 natin. And then yung panghuli, yung pang-6, tiyakin mo talaga na hindi ka maghahabol. Kasi masisigurado ko sa inyo na isa ka sa magiging mahirap kalimutan ng ex mo someday kapag nagkahiwalay kayo. Okay? So
Yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babu. Sandahin na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat